Hello guys, ayan, kagagaling ko lang sa simbahan. Yan, dito kasi sa amin, every third week of the month, meron lang mass. Kasi yung church namin ay sa town pa siya. So, malayo. Doon lamang ako nakakapag simba. Kasi ngayon lang nag-start yan ng January. So, yun. Ayan, naglakad na lang ako. Kasi malapit lang naman sa amin. Papakita ko sa inyo. Ayan, papunta sa amin yan. Medyo malayo-layo pa. Exercise sa mainit na panahon. Bibili sana ako ng gulay, kaya lang walang gulay na tinda. Grabing init. Stay hydrated. Sa amin kasi hindi pwedeng sobrang kami sa tubig. So kailangan limit lang. Ayan, dyan sa amin maraming mga puno. Kahit na maraming puno, mainit. Dito sa amin tahimik. Tsaka maraming kawayan. Ayan. Daming kawayan. Ayan ang buko juice. Yan, buko juice. Actually, bawal sa amin yan. Pero konti lang. Kaya mamaya po, tutuloy ko po yung pagkikipagkwentuhan sa inyo. Hello guys. Ayan. Kamusta po kayo? Ang tagal kong hindi nakakapag-upload sa YouTube. Dahil sa maraming pinagdadaanan. So, nawalan tayo ng interes sa pag-YouTube. So, ayun, susubukan ko ulit na makapag-upload ng mga videos yung journey ko bilang isang dialysis patient. Ayan, 2 years na ako nagda-dialysis. So far, okay naman siya, pero kasi alam nyo naman yung sakit namin is napaka-hirap, magastos. And then, wala din akong trabaho. So, susubukan ko ulit na mag-YouTube. Baka may mga taong may mabuting kalooban na tumulong din sa akin. Kasi session, kailangan talagang may pera ka may pera ka sa bulsa mo para makapag treatment ka. So, dapat sa akin kasi 3 times a week ang dialysis ko. Pero dahil nga sa medyo kapos na yung sources ng pera, yung anak ko lang yung nagtatrabaho sa amin. At the same time, nag-aaral din siya. And then may mga taong alam niyo po yung bukas sa puso na tumulong sa akin. Syempre hindi ko naman sila inuobliga na tumulong, pero pag hihingi ako ng tulong sa kanila, nandyan po sila na handang tumulong sa akin. Naway bigyan sila ng mga kalakasan, ng mga tawa, mga biyaya, mga blessings dahil sa kanilang mabuting kalooban. Inibago na naman ako. Pasensya na kayo sa boses ko kasi namamalat. Nakainom ako ng malamig na tubig. Actually, bawal sa amin yun. Lalo na ngayon na mainit ang panahon. Sa amin kasi limit lang talaga yung intake ng tubig. So, kailangan
maya-maya, kahit papaano konti-konti. Ayan, mahirap kasi na pag nasobrang kami sa tubig, magko-congest kami. So, sisikapin ko po na makapag-video ulit. Naway, supportahan niyo po ako sa journey ko na ito, sa aking laban na ito. Lagi kong ipinag-pray na naway bigyan pa ako ni Lord ng kagalingan. Alam ko yung sakit namin. Ito yung sakit na hindi siya pwedeng i-reverse, or may mga kailangan na gawin para bumalik ulit, kasi nga ang kidney ay hindi siya pwedeng i-reverse, lalo na pag sa case namin na nagda-dialysis na. Siguro kung naagapan ko yung sakit ko, mas kung naging aware ako doon sa problema ko sa katawan ko, ay naagapan. Pero nananalig ako, nagtitiwala ako na pagagalingin ako ni Jesus. Andyan siya lagi sa tabi ko. Maraming mga pagsubok na dumating, pero lahat ay nakakayanan dahil sa Kanya. Unti-unti mag-a-upload ako ng mga video sa inyo about sa journey ko at kung paano maiwasan, at sa mga nagda-dialysis ngayon, paano yung mga effect, kung ano mga nararanasan, nararamdaman, kung ano yung mga food na dapat kainin namin. Actually, lahat ng pagkain bawal sa amin. So, yan, itatopic po yan. Hindi man based on my experience at sa mga doctors na binibigay sa amin ng mga guide sa dialysis, mga nurses, doctors. Ayan. And then, yun. Pansamantala muna ngayon, ayusin ko yung process ko. Bukas po may check-up ako sa NKTI. First check-up ko sa NKTI bukas. So, kailangan maaga. Pipila kami doon kasi napakarami. And then, mag-video din ako sa inyo kung paano humingi ng mga tulong sa mga government. Kasi sa amin, every dialysis kasi may binabayaran kami, although na may PhilHealth ako. So yung mga may binabayaran, yung pang-inject, yun, kung saan pwedeng makakuha. May mga gamot na iniinom, vitamins. Actually, hindi naman siya ganun kadami. More on vitamins ang ibinibigay sa akin ng aking nepro. Then, syempre, kailangan i-take yun. And then, yun, may mga bibigay ako sa inyo mga advices, guide, and then, lalo na yung mental health, especially nung first year ng sakit ko, talagang napakahirap. Buti nga ngayon nakakapag-adjust na ako. Baga, dati puro, alam mo yun, lalo na sa akin, single mom ako. Nagtatrabaho lang sa amin ng anak ko. So, ayun. Kaya, i-open ko ulit ang YouTube ko. Naway, matulungan nyo rin ako financially. And then, ayun, sana may mga mabubuting puso. Kung hindi man sa akin, sa mga nagda-dialysis din, sana bukas din yung inyong puso, kasi hirap, lalo na pag nag-aantay kami sa waiting area.
Alam niyo po yung pinagkukwentuhan namin, yung sakit namin. Yung treatment kasi na ginagawa namin ay ine-extend lang. Ine-extend yung life namin. Syempre, yung isa sa mga, although no normal life, yung buhay namin na nakikita nyo. Pero, mas, iba pa rin talaga yung alam niyo yun. Yung normal na buhay na wala kang ano. Pero ngayon medyo okay na rin ako. Nakakapag-adjust na. And then yun talaga yung gastusin. Siyempre nangangarap din ako na magkaroon ako transplant. Isa din yan sa pinupush ng nepro ko, kaya lang alam niyo naman napakahirap kumuha ng kidney doon. Check up ako sa NKTI. And then susubukan ko na makapag mag-uumpisa ako kung paano yung process sa kidney transplant. Kasi gusto ko rin namang alam mo yung magtrabaho napakabata ko. Kayo nang sabi ng doktor ko, guide and strength, wisdom. Yan, tutulungan niya ako. Sana supportahan niyo po ulit ang aking YouTube channel. Ang journey ko dito. Yan, ito lang po muna ang aking video at maraming salamat po sa inyo at God bless!